Tatlong tips na pwede mong gawin para maipasa mo ang comprehensive examination sa inyong master's or doctoral degree. Ano po? Sige, pag-usapan natin yan in today's video. So recently lang nga po ay naipasa ko na yung aking comprehensive examination sa aking doctoral degree, Doctor of Philosophy in Physics Education at the University of the Philippines, Diliman. Ano? So ang gagawin ko ngayon is share ko yung mga strategies, mga ginawa ko kung paano ko naipasa yung comprehensive examination simula nung master's ko hanggang dito sa aking doctoral program. Ano po? So, yung mga i-share ko sa inyo mga tips ay effective sa akin, pero posibleng hindi effective sa inyo. So, kunin niyo lang po yung mga maging effective sa learning style. Ano po? But first, balikan natin, ano ba yung, sir, yung tinatawag natin na comprehensive examination? Bakit meron yan sa master at saka sa doctoral? Ano? So, dalawa kasi ang major requirement para matapos mo ang master's at doctoral mo. Ano yung dalawang major requirement? That is, maipasa mo yung comprehensive examination at pangalawa, thesis. Kung with thesis, ano po yung kinuha mo? Kung wala ng thesis, edi comprehensive examination lang. Ano? So, ano ba sa yung comprehensive examination? Simple lang. O, di ba sa master's o sa doctoral mo, di ba may mga kukunin ka dyan ng mga courses, may mga subjects kang kukunin, no? After you successfully completed all the academic courses, o ang sunod dyan, mag-exam ka, yung tinatawag na comprehensive examination. So, ang purpose ng comprehensive examination is to test kung talagang natuto ka ba talaga sa mga subject na kinuha mo, ano? O kaya siya comprehensive examination. So, ang gagawin natin ngayon ay magbibigay ako ng mga tips kung ano yung mga pwede mong gawin para maipasa mo yung comprehensive examination. Ano po? O sige, first tip, tip number 1 is yung tinatawag natin na course learning outcomes. Ano? So, di ba may mga binigay sa inyong syllabus, course syllabus. Balikan mo yon, yan ang pinakauna mong dapat gawin. So, pag binalikan mo yon, balikan mo yung mga course learning outcomes na mga iti-take mo mga subjects. Ano po? Kasi kung ano nakalagay doon sa course learning outcomes, di ba? Ito yung dapat na matutunan mo. So, ibig sabihin, ang mga tatanong sa'yo ay yung mga nakalagay doon sa learning outcomes. Tinetest doon kung talagang natutunan mo yung mga tigset at the beginning of the course. Di ba? So, kasi sobrang dami ng mga tanong. So, hindi natin alam kung ano yung mga tatanong. Kaya ang gagawin mo, balikan mo yung mga nakalagay sa learning outcomes. Kasi kung ano yung mga nakalagay dun sa learning outcomes, o yun yung mga itatanong sa comprehensive examination. Kasi mini-measure dyan kung talagang nakuha mo yung mga learning objectives, o yung mga learning outcomes na tig-set at the beginning. Ano po? So like for example, kung halimbawa sa amin kasi ang program ko is physics education. So kung nakalagay doon, solve real world problems about mechanics, physics, etc., etc. So expected namin na kapag dumating yung comprehensive examination, magso-solve talaga kami, 'di ba? Ng mga equations for example that related to physics. Ano po? O for example naman kapag kasama sa mga iti-take mo sa compre ay research, o kung nakalagay doon sa learning outcomes na mag-draft kayo ng proposal, o baka posibleng ipa-draft kayo ng proposal. Kung hindi naman proposal, pwedeng research outline. Ano po? So, depende kung ano nakalagay doon sa learning outcomes nyo. Ano? Kung isa din sa mga learning outcomes nyo, for example, is philosophies, policies, o expect mo na may mga itatanong sa'yo about philosophies and policies. Ano po? O, that's the first step. That's the first guide. Ano po? Kasi yung mga magtitake ng compre, sa sobrang dami ng mga kinuha mga subject, hindi alam ano ang priority. O kaya ang pinakaunang suggestion ni Sir Nestor, ano po? So, yan, balikan mo yung mga nasa learning outcomes, course learning outcomes na binigay sa inyo at the beginning. Kung ano mga nakalagay doon, yun yung priority mo. Ano? Kasi yun lang din naman ang itatanong sa iyo sa comprehensive examination. Ano po? O sige, tip number 2, you need to be updated with the trends and reforms in education. Ano? Kung ano yung mga nangyayari sa kasalukuyan, dapat updated ka. Kung ano man nangyayari sa status quo, updated ka. Ano po? O like for example, kasi karamihan sa mga followers ko education, siyempre, yung mga tips ko pang education. Ano? So, dapat aware ka ngayon sa mga reforms, mga trends, mga pagbabago, mga updates ngayon sa education. O like for example, ano ba yung pinaka-hot trend ngayon sa education? That's the EDCOM 2 report. Kasi na-publish lang yan last January 2026. O ngayon lang ang taon. January 2026 na-publish yung EDCOM 2 report. O dapat alamin mo ano ba yung mga core ideas na nakalagay doon sa EDCOM 2 report. Ano ba yung mga priority nila? Ano ba yung mga problems na na-mention doon? Ano ba yung mga challenges? Ano ba yung mga issues? Ano ba yung mga recommendations ng EDCOM? Ano yung agenda nila? O dapat aware ka doon. O syempre, dahil K-12 curriculum ngayon, dapat alam mo din ano man nakalagay sa K-12 curriculum. Ano yung mga ginawa sa matatag curriculum, yung decongestion na tinatawag. At meron pa tayong tinatawag na revised K-10 curriculum. Ano po? So, hindi kasama grade 11, 12 o K to 10 lang. So, dapat alam mo yung mga pagbabago doon. At kapag alam mo na yon, i-integrate mo ngayon sa major mo. O like for example, ko physics. O ano yung mga nakalagay doon sa physics education? Generally, it's science. Kung English naman, anong taught sa science? Sa English, for example pala.
So, ganun po. So, kasi siyempre contextualize ang mga tanong diyan. So, paano mo magagamit yung EDCOM to report sa field mo, sa mathematics, Filipino, English, etc., etc. Ano? So, contextualize yung tanong. So, you need to be updated with the trends and reforms education para may idea ka. Ano? So, that's the second tip. And finally, third tip ko sa comprehensive examination is, well, siyempre, magsusulat ka dyan. Ano? So, dapat, mas marami kang nasusulat, mas maganda. Isa yan sa mga practical tips na mabibigay ko. Ano? So, mas marami kang naisulat, ang appreciation niya ng mga panelists mo, yung teacher na mag-check, yung pag marami kang nasulat, marami kang alam, marami kang ma-share sa mga estudyante mo. Ano? Kasi kapag konti lang, sabi, one sentence, two sentences, di ko, konti alam mo, hindi ka pa pwedeng ipasa sa comprehensive examination. Kaya comprehensive, dapat marami kang alam. Tapos syempre, merong breadth at merong depth. Ano po? So dapat marami kang alam, pero dapat may substance, ano, may lalim yung sinasabi mo, may significance yung sinasabi mo. Ano? O tapos syempre, be careful lang dahil marami kang naisulat, syempre dapat may coherence pa rin yung mga sinasabi mo. Ano? So may proper flow, may. So yung basic natin sa proper flow, syempre may introduction ka diyan, tapos merong body, yung mga arguments mo, yung mga discussions mo. And finally, you have to conclude. So what? Now what? Ano po? So anong importansya ng mga sinabi mo, etc. etc. Tapos syempre, balikan mo kung nasagot mo ba talaga yung tinatanong. Ano? So, mas marami kang sinasabi, mas maganda. Mas maganda kung papel yan, back to back. Diba? Isang tanong, back to back kung bad paper. Ano? So, yan. Tapos pala, well, may mga ano diyan, depende sa policy ng school. Pwede kasing pumili ka kung pen and paper or computer-based examination. So, dalawa kasi 'yan. Sa akin, Bicolano. Sa akin, ang pinili ko doon dati is pen and paper kasi physics education kami. Siyempre may mga competition, may calculus, etc., etc. So, dahil may solving, ah, time consuming kung sa computer kasi mag-edit-edit ka pa ng mga formula. Kasi kaya ako sulat lang. Pero kung wala naman kayo masyadong solving, pwede kayong gumamit ng computer-based. Depende kung anong forte nyo, saan kayo mas komportable. So, pwede nyo gamitin. Ano? So, yan. Tapos, syempre, dapat yung sulat mo nababasa kung mag-pen and paper ka. Kasi, syempre, mag-check sa'yo, dapat nababasa ka agad nila. Tapos, hindi pwedeng marami kang erasures. Ano? So, pangit na medyo madumi yung papel mo. Dapat malinis. Kaya dapat organized. Pwede kang gumamit din ng scratch, humingi ka ng scratch sa mga proctor bago magsimula. Ano? So, may nagtanong lang sa akin, Sir, anong mangyayari kapag bumagsak sa comprehensive examination? Yan, anong mangyayari? So, ganito yun, ano, usually, two chances ang binibigay. Ano po? Depende kasi yan sa policy ng school. Meron mga two chances sa comprehensive examination, meron namang three chances. Ano po? Kung sa unang pagkakataon bumagsak ka, you'll still be given another chance, second chance. Ano po? So, kailangan maipasa mo na yon. Kasi ganito, depende pa rin sa policy ng school. Ano? Kapag sa pangalawang pagkakataon na ibagsak mo, may mga school na papaulit sa'yo lahat ng mga subjects. Kasi ang appreciation niya, dahil hindi mo na ipasa, edi wala kang natutunan. Kasi yung naipasa mo, edi natuto ka. Ano po? Pero yung mga school na hindi naman uulitin lahat, meron lang refresher course. Meron lang yung mga subjects lang na nabagsak mo, yun lang yung i-enroll mo ulit. Ano? Meron din mga schools na tatlong chances binibigay. Medyo mabait kapag tatlong chances na. Ano? Kaya dapat sa unang take mo pala ng comprehensive examination, pagbutihan mo na kaagad. Ano? So mas maganda sa una pa lang maipasa mo na yung comprehensive examination. Kaya dapat galingan mo. Ano po, so kailangan pagtiyagaan natin. Kasi kung pangarap natin malaki, edi dapat yung effort natin malaki din. Hindi pwedeng malaki pangarap mo, ganito lang effort mo. Ano po, your effort is not tantamount to your dreams. Ano po, so dapat equal in value. Yung tinatawag natin na tantamount. Ano po, so yun lang. So sana maipasa mo yung comprehensive examination kasi second semester na, so sure, mga may magko-compare dyan. Ano? So good luck. So ulitin lang natin. First step, balikan mo yung course learning outcomes. So sobrang daming aralin, yung mga intended learning outcomes yung pinaka-importante. Ano? Kung ano nakalagay doon, yun yung priority mo. Kasi sure ako, yun lang din itatanong dyan. Kasi sinasukat kung talaga natuto ka. Pangalawang suggestion ko sa comprehensive examination, you have to be updated with the trends and reforms. Kung sa education, it about sa education. Kung sa philosophy, policy, etc., etc. Which is, kapag may idea ka na doon, i-contextualize yan. Paano mo yung gagamitin ngayon sa field of instruction mo. Ano? And finally, number 3, o mas marami ka nasusulat, mas maganda. Pero syempre, dapat may coherence pa din. Ano? May proper flow of thoughts. Ano po? So, yun lang po yung tips si Sir Nestor sa comprehensive examination. Sana maipasa mo yan. Dahil ang sunod yan, thesis na. Ano? Your contribution na to the body of knowledge. Good luck sa yung comprehensive examination. Sana nakatulong po yung video. And kung nakaabot ka sa parte pala ng video ito, pag-like naman ng video. And then, comment naman kung taga saan ka. Para alam po kung saan nare-reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much, everyone. And God bless. Bye-bye.